Okay, game. Bakit kaya in-unfollow na rin ni Bea Alonzo si Kailin Alcantara matapos na i-unfollow ni Sara Labati. Eto ang inalam ng Unbettable Channel dyan. Itong si Kailin talaga, alam mo, napaka-controversial ng batang to, no? Lahat na lang yata ng mga issue mula sa pagkakaroon ng jowa, mga kontrobersiya sa sinasabing di umano'y woman of the world, etc. etc. Pero alam mo, matapang siya, ha? Nakakabilib yung lakas ng loob, yung tatag din niya at the same time because nahaharap niya itong mga to. This time, pinag-usapan recently yung pag-unfollow sa kanya ni Sara Labati and eventually ni Bea Alonzo, knowing fully well that Bea and Sara are good friends. Alam natin yan. So, may mga tao talaga sigurong ganun. Alam mo, ako ganun din ako doon. Makinig ka. Kasi, pag kunwari, meron akong taong kinaiinisan ko, inaaway na ako sa mga personal na bagay at level. Tapos biglang common friend ka, kaibigan ka rin. Hindi ka naman kasali, pero alam mong ginawa na ako ng mali. Alam mo ang katotohanan na tinarantado ko, pero kinaibigan mo pa rin siya. Alam mo, hindi na rin kita gagawing kaibigan pag gano'n. May mga ganong tao, di ba? Yung di ba? Hindi naman masasabing kumampi ka or what, but kung alam mo yung istorya kahit hindi ka kasali, yung binigay ko halimbawa, di ba? Sa halimbawa ganito, alam mong ginagawa ko nung bahay na naging saksi ka, di ba? Biglang nakitira doon, biglang kinamkam, etc. chuchu. Di syempre ang turing ko doon, kaaway na, kalaban, di ba? Tapos biglang naging biglang kinaibigan mo, alam mo, magagalit syempre ako sa'yo, di ba ganun yun, Dinita? Yeah. Talagang umano ka lang, talagang naghikab ka lang, leche ka. Nagbigay ako ng limbawa kasi nga may mga tao talagang ang tingin nila sa friendship, may dapat may borderline din merong hangganan. So, ayon sa napag-alaman ng Unbearable Channel, ito pa lang si Kailin di umano nang magpunta ito sa New York kung saan nag-viral pa nga yung video and photo nila ni Kobe Paras nung mag-birthday at doon nila ni-spend sa New York. At according sa mga kwento-kwento, nung nagkaroon ng New York Fashion Week, itong si Sara Labati ang nag-introduce kay Kailin doon sa mga supposedly mga top-notch, mga executives na nagpapatakbo ng New York Fashion Week. Parang ganon ang kwento. Tapos, parang may subtext na hindi na nga in-acknowledge or hindi na nga nagpasalamat man lang yata itong si Kailin na nagkaroon siya ng exposure. Hindi natin alam kung anong klaseng exposure, ha. At nakilala niya, parang ang naging dating is parang rumekta na itong si Kailin na kung tutusin mo, inintroduce lang siya. So, after that New York Fashion Week, nangyari na nga rin naman itong Paris Fashion Week na again, rumampa din itong si Sara Labati. Isa rin siya sa mga local celebrities natin na rumampa doon alongside Arbone Gabriel, yung Miss Universe natin. Si Pia, pero sa iba siya Tama, nagrampa rin si Pia. Heart Evangelista. Ito yung grupo Michelle D. Max Collins. Yun. Tapos nandun si Sara Labati. Na, ang dinig din natin is parang after that, yun yung parang si Kailin yata, hindi ko alam kung ano ba itong si Kailin, gusto mag-fashion din or what. Na basta, pagkatapos itong mga New York and Paris Fashion Weeks na ito, bigla na lang in-unfollow ito ni Sara, si Kailin, dahil di umano doon na parang bilang mas bata, pumoposisyon sa ganito, ganyan. May mga ganun talaga And, nagulat na lang din nga tayo na pagkatapos nga gawin yun ni Kailin, itong si Bea naman ang gumawa. And babalikan ko na lang yung binigay kong halimbawa po kay Don kanina na meron talaga mga friends or meron talaga mga nangyayari among friends or between friends or among friends na minsan talaga kahit hindi ka kasali, you have to take side or else maliligwak ka.
Kagaya nung tong siguro ginawa ni Bea na parang nag-take lang siya ng side na feeling niya yung kanyang kaibigan ay sorry sa term na gagamitin ko is naisahan, winalang hiya or taken advantage or whatsoever. Kaya siguro ganun yung naging reaction din niya. Pero sabi ko nga sa una, hahangaan mo rin si Kailin kasi ang tapang niya, ang lakas ng loob niya na harapin niya ito, at sa dami-dami ng mga kontrobersiya, intriga, kasama mo ng iskandalo, eto pa rin si Kailin. O, diba? Happy-happy pa rin. May ginagawa siyang series ngayon para sa isang platform. Hindi pang TV. Pero may TV series din siyang sa GMA7. And I'm sure happy siya dahil itong si Kobe Parasay mukhang seryoso na sa kanya. In fact, ang kaibigan natin si Jackie Forster na dakilang nanay ni Kobe ay botong-boto na sa kanya dahil siguro or marahil nakikita ni Jackie ang kanyang pagiging, nakikita niya kay Kailin ngayon yung mga panahon na talagang isa naman din talaga si Jackie sa mga matataray, matatapang at talaga lamang yan ang isang babae na talagang sinasabi kung ano ang nasa sa loob niya. So siguro yun ang nakikita niya kay Kailin kaya hinahanga niya ito base na rin sa mga paglalike niya sa mga post at bibigyan niya ng mga comments sa mga post na kasama yung kanyang anak. Anyway, so kung ano man yung Kailin ulit, itong si Sarah, tsaka si Nabea, ganun talaga, nag-unfollowhan kaya nga, because of the social media now or today, sa bagong technology na to, dito mo na nga nalalaman kung talagang matikas talaga yung nagmaliksi at anong imahinasyon mo at pina-follow mo itong mga ganitong klaseng kaibigan o mga artista, celebrities, makikita mo kung sino yung nag-unfollow, kung sino yung finalo, kung sino yung blinak, etc. etc. Doon mo lang malalaman talaga not necessarily ma-confirm na mayroong mga nagaganap between or among them. Diba? Kagaya nga yan. Si Sarah, may segue ko lang sa narinig ko doon sa programa ni Nanay Christy Fermin, parang napawalang bisa or na-dismiss yung kasong isinampa ng mga magulang ni Sara Labati laban kina Nanay Christy, Romel Chica and kay Wendell Alvarez. Napawalang bisa daw po ito, parang may maraming grounds na isinampang kaso sa kanila. So yun, dinagdag ko lang na balita kasi nabanggit natin si Sara Labati. And on that note, nagpapasalamat po ako sa aming mga sponsors, sa aming po mga regular na subscribers, at sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout po dyan. Sina-shoutout ko na po kayo. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Palambet Namas. Ang tabayanan, abangan nyo, sana bago matapos tong taon na to na 2025, mas magagawa na po natin yung matagal na nating pinaplano very soon. Inaayos na po namin. Dito lamang sa Unbearable Channel.